sa aklat na pinamagatang The Visible Church, Her Government, Ceremonies, Sacramentals, Festivals, and Devotions, a Compendium of the Externals of the Catholic Church, sa pahina 121 ay binabanggit ang ganito. Ang krus ang pinakamahalaga sa mga simbolong Katoliko. Sinasagisag nito ang pagkatubos ng sangkatauhan at ang ating banal na pananampalataya, sapagkat si Jesucristo ang ating manunubos at ang ating Diyos ay namatay sa krus. Ito ay ginagamit sa ating mga simbahan, mga paaralan, mga institusyon, mga altar, mga kasuotan at iba pa, bilang isang makahulugang palamuti. At kapag binasbasan bilang isang krus o krusipiho, ito ay nagiging isang dakilang sakramental ng ating relihiyon. Mga kaibigan, ang paggamit po ba ng mga sakramental gaya ng krus ay itinuturo ng Biblia at magagamit kaya itong batayan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom? Mga kaibigan, abangan po ninyong kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Sa pagkakataong ito ay ibubunyag po namin sa inyo ang tungkol po sa pinahahalagahan at kinikilalang mahalagang simbolong Katoliko. Yan po ay ang tungkol sa krus. At gaya po ng madalas namin binabanggit sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ay kailanman po ay hindi layunin ng Iglesia ni Cristo at ng programang ito na makapanakit, mang-atake o makapanugat ng damdamin ng sinuman. Ang tanging hangarin po at malinis na layunin ng programang ito ng Iglesia ni Cristo ay maihayag po ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay pagtutuunan po natin ng pagtalakay ang tungkol po sa krus, na yun po ang pinakamahalagang simbolo sa Iglesia Katolika Romana. Pinag-uukulan po nila ito ng malaking paggalang at pagpapahalaga. Kaya nga madalas natin itong makita sa kanilang mga simbahan, ikinukwintas ng mga miyembro ng Iglesia Katolika sa kanilang mga leeg, iniaantanda sa kanilang mga noo at itinatatak sa alinmang nais po nilang ipakilala na may kaugnayan po sa Iglesia Katolika Romana. Kaya simulan po natin ang pagtalakay natin sa tanong na ito. Aling krus po kaya ang ginagamit ng Iglesia Katolika Romana bilang sagisag ng kanilang pananampalataya? Ang aklat po na babasahin namin ay pinamagatang The Visible Church, Her Government, Ceremonies, Sacramentals, Festivals, and Devotions, a Compendium of the Externals of the Catholic Church. Ito po ay nasa pahina 121, ang krus ang pinakamahalaga sa mga simbolong Katoliko. Sinasagisag nito ang pagkatubos ng sangkatauhan at ang ating banal na pananampalataya, sapagkat si Jesucristo ang ating manunubos at ang ating Diyos ay namatay sa krus. Ito ay ginagamit sa ating mga simbahan, mga paaralan, mga institusyon, mga altar, mga kasuotan at iba pa, bilang isang makahulugang palamuti. At kapag binasbasan bilang isang krus o krusipiho, ito ay nagiging isang dakilang sakramental ng ating relihiyon. Mga mahal po naming mga kaibigan, binasa po natin sa aklat ng Iglesia Katolika. Ginagamit po ng mga Katoliko ang krus na pinagpakuan sa ating Panginoon Jesucristo bilang sagisag ng kanilang pananampalataya at bilang simbolong pangrelihiyon. At napansin po ninyo, mga mahalaming mga televiewers, mga kaibigan, ayon po sa sumulatang aklat, isang paring si John Sullivan, ang krus ang wika ang pinakamahalaga sa mga simbolong Katoliko. Bakit daw po? Dahil sumasagisag daw ito sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang krus, ayon po sa sumulatang aklat, isang dakilang sakramental ng kanilang relihiyon, ng Iglesia Katolika Romana. Pero ang tanong, mga mahalaming mga kaibigan, yung kayang paggamit ng sakramental
gaya nga ng krus na siyang tinatalakay natin sa pagkakataong ito. Ito kaya ay itinatag ng Panginoon Kristo at may kinalaman kaya ito sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan? Ang sasagot po ay ang Iglesia Katolika rin sa pamamagitan ng kanilang aklat na pinamagatang may Catholic faith. Ang sumulat po nito ay si Louis Laravua Moro. Sa pahina o sa page 373, kailanman na tayo ay nasa bagabag, hirap, panganib o tukso, ang paggamit ng mga sakramental ay may malaking pakinabang. Bawat Katoliko ay dapat magkaroon ng isang rosaryo at gamitin ito. Bawat Katoliko, lalaki, batang babae o sanggol, ay dapat gumamit ng binasbasang krusipiho o medalya o eskapularyo. Hindi tulad ng mga sakramento, ang mga sakramental ay hindi kailangan sa kaligtasan. Ang mga ito ay hindi itinatag ni Kristo, kundi ng Iglesia. Mga kaibigan, nasagot po yung ating tanong kanina. Itinatag ba ng ating Panginoon Kristo yung mga sakramental gaya ng krus? Kailangan ba ito sa pagtatamo ng kaligtasan? May maliwanag ho yung pag-amin ng sumulat ng aklat na ito ng Iglesia Katolika. Hindi ang Panginoon Kristo ang nagtatag o pinagmulan ng mga sakramental ng Iglesia Katolika. Kundi, yung kanilang mismong Iglesia. Aminado rin po ang sumulat ng aklat na hindi kailangan sa kaligtasan ang mga sakramental. Ang isa nga po dyan ay ang krus na ginagamit ng Iglesia Katolika Romana. Kaya kung ginagamit man ng Iglesia Katolika Romana ang krus bilang simbolo ng kanilang pananampalataya, mga kaibigan, mabigat, pero yun ho ang katotohanan. Walang kinalaman dyan ang Panginoon Kristo at hindi po ito kailangan sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Isa pang tanong, ang pagpapahalaga ba ng Iglesia Katolika sa krus, yung dalawang magkahalang na kahoy na pinagpakuan sa Panginoon Kristo, humahanggalang kaya yun sa pagkilalang yun ay bilang simbolo ng kanilang pananampalataya? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat na tinatawag na Katisismo. Babasahin natin ng narito sa pahina 85, ay binabanggit po naman ng ganito. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Hindi ho nasapatan Hindi nagkasya ang Iglesia Katolika na gawing simbolo ng kanilang pananampalataya ang krus. Maliwanag ang sabi ng aklat na binasa natin sa Katisismo, ipinag-utos ng Iglesia Katolika Romana na ang mga Katoliko, ang totoo, pagbangon pa lang paggising pa lang, maninikluhod o luluhod sa harap ang wika ng isang krus o ng isang larawan. Ang tanong, mga kaibigan, bakit ipinag-utos ng Iglesia Katolika Romana ang pagluhod sa harap ng krus o ng larawan? Aklat din ng Iglesia Katolika ang babasahin natin. Ito ay pinamagatang Book of Catholic Quotations sa page 230. Bukod dito, ating sinasamba maging ang larawan ng mahalaga at nagbibigay buhay na krus. Bagaman ito ay gawa sa isang punong kahoy, na hindi pinararangalan ang punong kahoy, huwag itulot ng Diyos, kundi ang larawan bilang sagisag ni Kristo. Mga kaibigan, yung pala ang dahilan. Kaya inutos ng Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga miyembro o kaanib na lumuhod sa harap ng krus. Ano po dahilan? Sapagkat sinasamba ng Iglesia Katolika ang krus. Hindi po kami may sabi, binasa lang po namin ng aklat. Ang sabi ng aklat, uulitin po natin, ating sinasamba, maging ang larawan ng mahalaga at nagbibigay buhay na krus. Kaya kahit po anumang pangangatwiran ang gawin ng mga defensor katoliko, hinggil po sa ginagawa nilang pagluhod sa harap ng krus o mga imahen, pinipilit nilang palitawing paggalang lang daw, hindi raw pagsamba. Pero hindi po nila maitatatwa yun sapagkat kaya nila niluluhuran, pinaglilingkuran ng mga imahen at ang krus, maliwanag ho, sinasamba nila ang mga ito. At yun ho ay dokumentado ng kanilang mga aklat.
gaya po ng binasa natin kanina. Ngayon, itong mahalagang tanong mga kaibigan, lalo pa nga po sa mga kababayan naming mga Katoliko. Alam po kaya ng mga Katoliko ang kasaysayan kung saan nagbuhat ang krus? Saan nagmula yung krus? Yung krus na mismong pinagpakuan sa ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, diyan lang po kayo, magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, nagbabalik po ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Gaya po ng aming madalas na binabanggit sa programang ito, kung meron man pong mga aral o gawain na nababanggit ang Iglesia ni Cristo sa ganitong mga pagtalakay, na mga gawain o paniniwala at doktrina ng ibang relihiyon, katulad nga po ng tinatalakay natin na tungkol sa krus, na ito ay binibigyan ng malabis na pagpapahalaga ng mga Katoliko, hindi po sa layunin kami ay makapanugat ng damdamin o ng mang-atake o kaya ay manira o kaya mag-akusa. Hindi ho. Gaya nga po ng ating pinag-aralan sa unang bahagi, yung sakramental ng Iglesia Katolika, ang isa rito yung krus, batay po sa kanilang aklat mismo, hindi po itinatag ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito kailangan sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Hindi ho ba't ito nga ang layunin ng ating ginagawang mga pagsusuri? Para yung mga taong nagkamali ng paniniwala, pagkat nadaya ng maling relihiyon, hindi ho makapanatili sa pagkadaya at sa maling relihiyon. Sa pagkatandaan po natin, mga mahal naming mga kaibigan, mga televiewers, pagka ang tao ho, gaano man siya katagal sa relihiyong kinaaniban niya, ay namalagi sa maling relihiyon, na malagi sa maling pananampalatay, hindi ho siya maliligtas pagdating ng paghuhukom. Kaya nga po natin binibigyan ng panahon at pagsusuri itong isa sa mga sakramental ng Iglesia Katolika, itong krus, na madalas po nating makita sa kanilang mga simbahan, ikinukwintas ng mga Katoliko sa kanilang mga leeg, iniaantanda sa kanilang mga noo, itinatatak sa alinmang nais nilang ipakita na may kaugnayan sa Iglesia Katolika. Kaya ayon po sa Aklat Katoliko na binasa natin kanina, ang krus anya ang pinakamahalaga sa mga simbolong Katoliko at ang paniniwala nila sumasagisag daw yun sa pagtubos na ginawa ng Panginoon Kristo. Kaya nga para sa mga Katoliko, ang krus daw isang dakilang sakramental ng kanilang relihiyon. Pero gaya nga po ng ating naiwang katanungan kanina, sana po patuloy na sumusubaybay sa amin, lalo na itong mga kababayan namin, mga kaibigang Katoliko. Ang tanong natin nalalaman kaya ng mga Katoliko kung saan nagbuhat, saan nagmula yung krus na pinahahalagahan ng Iglesia Katolika, yung krus na pinagpakuan sa ating Panginoon Kristo? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat. Ang pamagat nito ay ang 7 huling wika ng ating mahal na Panginoon. Ang sumulat nito ay isang monsenyor, ang pangalan niya ay Fernando Mempin. Babasahin natin sa pahina 2, ganito ang binabanggit sa aklat na ito. Ano kaya ang krus? Saan kaya nagbuhat ang krus? Ang krus ay kinathan ng mga tao upang igawad bilang kaparusahan sa mga kriminal, sa mga suwail at palamara. Ang mga taga-Pinisya ang siyang unang nag-imbento ng krus bilang parusa sa mga kriminal. Sinubok nila ang pumatay ng tao sa pamamagitan ng sibat. Sinubok nila ang kumukulong langis. Sinubok nila ang paghahagis ng bato. Sinubok nila ang pagsakal, ang panununog. Ngunit, ang lahat ng mga ito ay natuklasang hindi tumpak at kasiyasiya sapagkat napakabilis, mabilis mamatay ang kriminal. Ang nais ng mga taga-Pinisya ay isang paraan na marahan, mabagal, ngunit masaklap at masakit. Kaya't inimbento nila ang krus. Ideal ang krus. Sapagkat ang krus ay isang paraang mabagal, ngunit masakit at kakilakilabot. Ang karaniwan, ang isang taong ipinako sa krus ay nabubuhay humigit kumulang ng 2 araw o mahigit pa. Ang biktima ay pinababayaang humibik
at maghingalo samantalang nadadarang siya sa init ng araw, dinanas ang hapdi at sakit, gutom at uhaw, hanggang tuloy masira ang kanyang mga binti. Hindi lamang ito, ang napapako sa krus ay hubot-hubad. Ito ay nakapagdaragdag sa kahihiyan ng mga kriminal at siya ay nagiging pagkain ng mga libu-libong hayop na nagbubuhat sa himpapawid. Samantalang naghihintay naman damputin ang mga natitira ng mga maliliit na hayop na gumagalaw sa lupa. Hindi lamang ito, ang pagpapako sa krus ay laging idinadao sa labas ng pintuan ng bayan at sa isang tanyag na puok upang makita ng lahat ng tao at magsilbing isang babala sa mga may masasamang kalooban. Kaya nga, nang hiramin ang krus ng mga Romano upang maging kaparusahan ng kanilang mga kriminal, malaki ang kanilang pagtitiwala sa bisa ng krus. Mga kaibigan, lalo na nga po sa mga kaibigan naming mga Katoliko na mga sumusubaybay sa pagkakatong ito, narinig po ninyo. Ang tanong natin ay saan nagbuhat ang krus? Saan nagmula ang krus? Yung dalawang magkahalang na kahoy na pinagpakuan sa ating Panginoong Kristo. Isipin nyo, ang sabi sa aklat na binasa natin, yan ang wikang krus, kinathan ng mga tao para igawad bilang kaparusahan sa mga kriminal. Sino hong nag-imbento niyan? Yung unang nag-imbento niyan. Ang sabi ng aklat, ang mga taga-Pinisya ang siyang unang nag-imbento ng krus bilang parusa sa mga kriminal. Kaya uulitin namin, mga mahalaming mga kaibigan, ang krus o kahoy na magkahalang na inimbento ng mga taga-Pinisya bilang pagpaparusa sa mga kriminal. Kaya nga ayon na rin po sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, ano raw uring sagisag ang krus bago pa ang panahong Kristiyano? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat pa rin ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Discourses on the Apostles' Creed sa pahina 16. Ganito ang binabanggit sa aklat na ito. Bago ang panahon ni Kristo, ang krus ay sagisag ng kahihiyan, kamangmangan at kawalan ng dangal, katulad ng gilotina, lubid na pambitay o ng silya elektrika. Ito ang kasangkapan sa pagpaparusa sa mga pinakamasasamang kriminal. Ang krus ay itinatak sa noo ng mga kriminal bilang isang sagisag ng kawalan ng dangal sa harap ng buong mundo. Sa kanyang pagkakapako, ang krus ay naging sagisag ng karangalan, ang pamantayan ng pananampalatayang Kristiyano, ang sagisag ng kaligtasan. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo? Ayon mismo sa otoridad Katoliko, sa aklat po na binasa natin sinulat ng paring Katoliko, bago ang panahong Kristiyano, ang krusan niya, sagisag daw po ng ano? Sagisag ng kahihiyan, sagisag ng kamangmangan at kawalan ng dangal. Pero nang pakuan ng ating Panginoon Kristo sa krus, yun daw krus, yung dalawang magkahalang na kahoy, yung pinagpakuan sa ating Panginoon Kristo, batay sa Iglesia Katolika, yun daw ang naging sagisag ng kaligtasan. Isa pang tanong mga kaibigan, sana po ay huwag kayong bibitiw sa pagsubaybay. Ang Iglesia Katolika ba ng ika-4 na siglo ang siyang unang nagbigay dangal sa krus? Ang Iglesia Katolika ba ang unang gumamit nito bilang sagisag na pangrelihiyon? Babalikan natin yung aklat na binasa kanina, itong aklat na pinamagatang The Visible Church. Sa maraming mga bansa, noong mga unang panahon, ang mga krus ay ginamit para sa pagbitay sa mga kriminal. Subalit maging sa mga bansang pagano, ang krus ay binigyang dangal na pangrelihiyon. Ang pinakamatandang hugis ay ang swastika na sumasagisay sa mga pag-ikot ng araw at kung gayon ng buhay. Sa Ehipto at Assyria, ang krus ay naglalarawan ng kapangyarihang makalikha. Ang mga Diyos ng Ehipto ay karaniwang inilarawang may hawak na krus anzata o krus na may tatangnan, isang simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan na makapagparami. Sa India, Mexico at Peru, ang mga krus ay ginagamit sa gayunding kahulugan. Mga kaibigan, sa aklat po na binasa natin, puro ang binanggit po ay mga pagano.
Sila ho ang unang gumamit ng krus bilang sagisag ng kanilang relihiyon, mga relihiyong pagano. Ang mga pagano po ang unang nagbigay dangal sa krus. Sipin niyo mga kaibigan, papayag ho ba kayo na kinopya lang pala ng Iglesia Katolika Romana noong ika-4 na siglo ang mga gawaing pagano? Hindi naman po katakataka dahil talaga namang ugali na kunin ng mga gawaing pagano ng Iglesia Katolika. Maraming gawain sa Iglesia Katolika Romana na mga gawaing pagano na kanilang pinipilit isa Kristiyano. Anong katunayan? Hindi ho kami nangaatake. Babasahin namin sa inyong aklat na pinamagatang The Spirit of Catholicism. Ito ay sinulat ni Carl Adam sa pahina 166. Ganito ang binabanggit sa aklat na ito. Siya ay hindi man lamang nag-aatubiling kumuha ng mga ritual at ng mga sagisag pagano, kailanmat ang gayong mga bagay ay maaaring isa Kristiyano at maisaayos. Mga kaibigan, yan ho ay binasa lang namin sa aklat ng Iglesia Katolika. Hindi man lang ang wikang mag-atubiling kumuha ang Iglesia Katolika Romana ng mga gawaing pagano at sinasangkap nila sa kanilang mga gawaing pangrelihiyon. Mga kaibigan, bakit ho namin ito binibigyan ng malalim na pansin at pagtalakay? Bakit namin ibinubunyag itong ating tinalakay sa pagkakataong ito na sacramentally, yung krus na pinahahalagahan, malabis na pinahahalagahan ng Iglesia Katolika Romana? Iisipin po ninyo mga kaibigan, gaano kaya kabigat ang magiging hantungan? Gaano kasama ang hantungan ng tao na malaging ang aral na sinusunod ay labag at salungat sa itinuturo ng Biblia? Mga gawaing ang unang nagsagawa ay ang mga pagano. Ibig sabihin kinopya lang sa mga gawaing pagano. Alam po ba ninyo dahilan? Bakit ang Iglesia ni Cristo ay inihahayag pa ito, ibinubunyag pa ito? Ano po ba ang tagubili ng mga apostol sa mga Kristiyano kapag ang pag-uusapan ay ang kanilang paglilingkod sa Panginoon Diyos na kanilang ikaliligtas? Ang babasahin namin sa inyo ay Biblia. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4:17 hanggang 18. Kaya ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan, ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Kaya mga kaibigan, pagkatapos po nating mapag-aralan ito, sana po makabuo tayo ng isang matalino at isang matatag na pagpapasya. Dapat ng talikuran ang paggamit ng krus, yung dalawang magkahalang na kahoy. Sapagkat hindi lang po ito, hindi itinatag ng Panginoon Kristo, hindi lang yan, hindi kailangan sa kaligtasan, kundi ang paggamit ng mga yan, ng krus, gaya ng tinatalakay natin, yan po ay maghahatid sa tao sa isang tiyak na kapahamakan. Bakit po natin natitiyak? Ano po bang sinasabi ng Biblia sa mga taong nahulog sa pagsamba sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyusan? Gaya nga ng binanggit kanina sa Aklat Katoliko, yung pagsamba sa krus. Pakinggan ninyo ang sabi ng Biblia, ang sagot ng Biblia, dito po sa Apokalipsis 21:8, ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, wag ho tayong pumayag. Nahahangga lang tayo sa walang hanggang kaparusahan ng ating Panginoon Diyos. Hindi ho ba't kaya nga tayo nagre-relihiyon? Ang gusto ho natin maisagawa ang paraan ng paglilingkod sa Diyos na tinatanggap niya at higit sa lahat ay ating ikaliligtas. Mga kaibigan, bagamat kung napansin po ninyo, sa binasa nating talata kanina,
tapos na ang pasya ng Panginoon Diyos sa mga taong nahulog sa pagsama sa mga Diyos-Diyusan, pero hanggat ang tao po ay may buhay, may lakas, may pagkakataon pa para bumalikwas. Kaya nga po, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon na magsuri, magsiyasat sa mga katotohanan ng itinuturo ng Biblia upang tayo ay maligtas. Kaya loobin nawa ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, gaya ng aming madalas na binabanggit sa programang ito, sa pamamagitan nawa po ng inyong ginagawang patuloy ng mga pagsusuri, kaawaan kayo ng Panginoon Diyos. Na sana'y makabuo kayo ng isang matatag na pagpapasya, ganap na po ninyong tatalikuran ang maling paniniwala, ang maling pananampalataya, at sama-sama po nating yakapin ang dalisay na aral ng Biblia sa ikapagtatamo natin ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.